Ang babaeng ito ay nakaupo at naghihintay sa hintuan ng bus, at sa sandaling iyon ay mailumapit na isang lalaki. Dati ay dalawang estranghero sila, ngunit tila ang babae ay nagbunyag ng isang lihim dati. Umupo ang lalaki at sinabing siya ay isang introvert, kaya sa hinaharap ay hindi na sila magkikita. Nang marinig ito, gumaan ang pakiramdam ng babae, dahil ang lihim na iyon ay may kaugnayan sa kanyang relasyon 30 taon na ang lumipas ay wala pa siyang relasyon. Pagkatapos nito ay nagkaroon siya ng matapang na ideya. Lumapit siya at niyakap at hinalikan ang lalaki. Sila ay dating mga estranghero. Bakit ginawa iyon ng babae? Panoorin natin ang pelikula. Si Jiho ay ipinanganak sa isang pamilya sa kanayunan, at sa kanyang pamilya ay mayroon siyang kapatid na lalaki. Gayunpaman mas binibigyan ng pansin ng ama ang anak na lalaki sa birthday party. Si Jiho ang dapat na unang magpaputok ng kandila, ngunit ang nakababata niyang kapatid ang nakakuha nito, na nagpapakita na siya ay bihirang pahalagahan sa kanyang pamilya. Sa edad na 20, ipinagdiwang ni Jiho ang kanyang kaarawan, kasama ang kanyang kaibigan, umaasa siyang maging isang manunulat. Nang si Jiho ay 30, siya ay isang katulong na scriptwriter. May pamilya na ang kanyang kapatid na lalaki, at dahil buntis ang kanyang hipag, kailangan niyang lumipat sa kanyang sariling bahay. Sa oras na ito, ipinakilala sa kanya ng isang kaibigan ang isang lugar na maupahan. Nang makita ang larawan, inakala ni Jiho na ang may-ari ng bahay ay ang maikling buhok na babae sa larawan dahil ang pangalan ng may-ari ng bahay ay Sehi. Ngunit sa katotohanan ang may-ari ng bahay ay talagang isang walang emosyong lalaki. Sa larawan, si Sehi ay isang pino at ayaw sa gulo na tao. Nagrenta lang siya ng kwarto para mabayaran ang kanyang mortgage. Palagi rin niyang iniisip na si Jiho ay isang lalaki. Ang dalawa ay nakatira sa ilalim ng isang bubong. Ngunit dahil sa pagkakaiba sa trabaho at oras ng pahinga, hindi pa sila nagkita kailanman. Ngayon, naghanda ng hapunan ang kumpanya ni Jiho. Ang gwapong kasamahan sa trabaho ay palaging maasikaso at naglaan ng upuan para kay Jiho. Pagdating ni Jiho, sinabi ng lahat na 3 taon na silang magkakilala, ngunit hindi pa rin sila nagde-date. Nagkunwari na lamang si Jiho na yakapin ang kasamahan sa trabaho, na sinasabing parang kapatid niya ito. Sa gitna ng hapunan, nakipag-usap si Jiho sa kasamahan sa trabaho sa pasilyo. Lalo pang naging mausok ang kapaligiran. Sa sandaling ito, pumasok ang lalaking walang emosyon, sinira ang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Sinabihan niya silang tumabi. Medyo nahihiya, dali-daling sinabi ni Jiho na gusto niyang lumabas para lumanghap ng sariwang hangin at nakita niyang nanonood ang lalaki ng soccer match. Si Jiho ay isa ring fan ng soccer, kaya agad siyang umupo sa tabi ni Sehi at nanood kasama niya. Agad ding inalis ni Sehi ang kanyang kamay upang ibahagi sa kanya. Habang nanonood ng soccer si Jiho, lihim siyang sumulyap sa kanyang kasamahan. Nagtatakang tinanong ni Sehi ang tungkol sa relasyon ng dalawa. Nahihiyang sinabi ni Jiho na malapit na siyang aminin, ngunit dahil sa sobrang nerbiyos ay tumakas siya. Kung mananalo ang Arsenal ngayon, siya mismo ang aamin. Pagkasabi niya yon, nakita niya itong yakap ang ibang babae. Palabasa, may nobya na pala ang lalaking kasamahan. Sa sandaling iyon, umalingaw ang tunog ng tagumpay ng Arsenal mula sa telepono, at naging awkward ang kapaligiran. Nagkunwari na lamang silang hindi siya interesado, ngunit walang nangyari, kaya bumalik sila para maghapunan. Sa hintuan ng bus, nakita ni Sehi si Jiho na tila nawawala sa sarili, kaya gusto niyang humarap at umalis, ngunit pinigilan siya ni Jiho. Gusto niyang itago niya ang sikreto. Nakakagulat, sinabi ni Sehi na hindi siya lumalabas, at sa trabaho sa hinaharap, marahil ay hindi na sila magkikita. Nang marinig niya itong sabihin iyon, nagkaroon si Jiho ng isang matapang na ideya sa kanyang isip. Lumapit siya at hinalikan si Sehi. Siya ay 30 taon nang walang kasintahan at talagang curious tungkol sa halik. Akala niya ay hindi na magkikita kailanman ang dalawa. Matapos halikan si Sehi, sumakay siya ng bus at tumakas. Nanigas sa kinatatayuan si Sehi, ngunit napakaliit ng mundong ito. Sa huli, nagkataong nagkita pa rin sila sa elevator pauwi. Nang magkita sila, nahiya si Jiho at gusto niyang magtago sa kung saan. Pagkaalis ni Sehi, agad niyang isinara ang pinto ng elevator. Pagdating sa bahay, nakita niya ang isang malaking peres ng sapatos. Nagtataka pa rin si Jiho kung isang soccer player ba ang may-ari ng bahay. Bakit napakalaki ng kanyang mga paa? Sa sandaling iyon, isang pares ng tsinelas ang huminto sa harap niya. Tumingala si Jiho at nakita si Sehi. Pareho silang nanigas sa kinatatayuan. Akala ni Jiho ay napasok siya sa maling bahay. Nang akmang tatakbo siya palabas, napansin niyang may mali. Ito pala ang inuupahan niyang bahay. Matapos magdaya ng numero, nalaman nilang ang bawat isa ay ang kanilang housemate, at pareho silang nagkamali sa kasarian ng isa't isa. Sinubukan ni Sehi na tanungin kung bakit siya hinalikan ni Jiho nang sapilitan noon. Nahihiyang sinabi ni Jiho na dahil sa kanyang impulsiveness, inakala niyang hindi na sila magkikita kailanman. Ngunit hindi niya inaasahan na napakaganda ng tadhana. Seryosong sinabi ni Sehi na siya ay inatake.
Pagkasabi niyon, agad siyang bumalik sa kanyang kwarto at maingat na nilock ang pinto. Nagulat at nawala ng imik si Jiho nang marinig ang tunog ng paglalok ng pinto. Mahalaga ba siya? Hindi niya inasahan na ganito kahusay ipagtanggol ng lalaking ito ang kanyang sarili. Si Jiho ay dating assistant scriptwriter lamang, ngunit ngayon ay napromote na ang kanyang kasamahan sa trabaho bilang direktor. Kaya inanyayahan niya si Jiho na maging scriptwriter para makahanap ng inspirasyon. Nagsimulang gumawa ng gawaing bahay si Jiho. Matapos tapusin ang lahat ng trabaho, pakiramdam niya ay napakagaan ng kanyang pakiramdam. Maging ang pagsusulat ng draft ay puno ng ideya. Nang bumalik si Sehi, pakiramdam niya ay tila muling pinalamutyan ang buong bahay. Makintab at kumikinang na tila kaya nitong lumiwanag. Malinis at maayos ang kusina na tila hindi pa ito nagamit kailanman. Ang salamin ay napakalinaw na hindi niya kayang hawakan ito. Kinakalkula ni Sehi ang performance index ni Jiho. Ang resulta ay nagpakita na siya ay matatawag na pinakamaginhawang kasama sa bahay sa lahat ng panahon. Ang orihinal na intensyon na paalisin si Jiho ay nagsimula ng mag-alinlangan upang kumbinsihin ang kanyang sarili na hahanapin niya si Jiho at tatanungin siya kung bakit siya hinalikan ito. Kahit na pinaghihinalaan ni Jiho na baka nabaliw na ang lalaking ito, sinabi pa rin niya na ang halik na iyon ay dahil lamang sa kapusukan na walang anumang emosyon. Kailangan lang ni Sehi na mapanatag ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, dapat din matutong ipagtanggol ng mga lalaki ang kanilang sarili. Nagpasya siyang payagan si Jiho na manatili. Ang dalawa ay nakaupo sa tapat ng isa't isa sa magkabilang dulo ng sofa, umiinom ng beer at nanonood ng soccer. Ang kanilang magkaparehong interes ay nagpagaan sa kanilang relasyon. Ngunit biglang dumating ang ina ni Sehi. Nakita niya si Sehi na nakatira kasama ang isang babae. Nagalit siya at nag-alala na makakaapekto ito sa paghahanap ng asawa ng kanyang anak. Nahihiya si Jiho at kailangan niyang umalis, kaya natulog siya sa office studio. Ngunit ang upuan ay maliit at malamig, kaya hindi makatulog ng maayos si Jiho. Para sa mga malas, kahit ang pag-inom ng tubig ay maaaring matapon sa kanilang ngipin. Ang script na pinaghirapan ni Jiho ay kinutya ng bagong scriptwriter na humihingi ng maraming pagbabago. Gustong sumagot ni Jiho, ngunit hiniling niya na humingi siya ng tawad, kung hindi ay sisantihin nila siya. Habang natutulog sa sofa noong gabi, biglang pumasok ang lasing na kasamahan. Hindi lang niya hinamak si Jiho, sinubukan pa niyang hawakan ito. Sinubukan niyang lumaban at malakas na umiyak si Jiho dahil sa kanyang kalungkutan. Hindi lang sinira ng kasamahan sa trabaho ang kanyang trabaho. Malinaw na may kasintahan siya, ngunit sa loob ng 3 taon ay nilalandi pa rin siya. Ngayon ay ginugulo na siya ng sexual, hindi na nga siya makatuloy pa rito. Ito lang ang lugar kung saan siya makakatulog. Gusto lang niya ng lugar para matulog, gumuho si Jiho at hindi man lang nagpalit ng pantulog. Nag-iisa siyang naglalakad sa malamig na kalye. Gusto niyang tawagan ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit ayaw niya itong abalahin sa gabing iyon. Naglakad siya pabalik sa bahay na pinaghirapan niyang bilhin, ngunit narinig niya ang boses ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki at hipag na nag-uusap. Hindi pinindot ni Jiho ang doorbell, tahimik siyang umalis at nagpatuloy sa paglalakad sa madilim na tunel. Lumuhod si Jiho at umupo sa lupa, umiiyak ng husto, ngunit kailangan pa ring magpatuloy ang buhay. Hindi niya namalaya na nakarating siya sa apartment at nagkataong nakasalubong niya si Sehi na bumaba para bumili ng beer. Inihatid ni Sehi si Jiho sa bahay. Habang nanonood ng soccer match, biglang tinanong ni Sehi si Jiho, "May oras ka ba para pakasalan ako?" Hindi kaagad nakasagot si Jiho matapos niyang sabihin iyon. Ano ang sinasabi niya? Kakakilala lang nila. Napansin din ni Sehi na tila hindi tama iyon. Pinagkunwari ni Jiho na hindi niya narinig ang sinabi niya. Matapos magsalita, bumalik siya sa kanyang silid at maingat na nilock ang pinto. Talagang nawala ng salita si Jiho. Ano ang kakaiba nito? Nag-usap sila tungkol sa ganoong sensitibong paksa, tapos umasta na parang walang nangyari. Nainsulto si Jiho. Nagtakda siya ng alarm para sa 5 oras din, at kinabukasan ay nagpasya siyang sumakay sa unang bus upang umalis doon. Kinaumagahan, gumising si Sehi kinabukasan. Tumawag siya sa may-ari ng bahay para magreklamo tungkol sa mga kapitbahay na nagre-renovate ng bahay. Ngunit sinabi ng may-ari ng bahay na walang nagre-renovate ngayong araw. Sinundan ang tunog, lumapit si Sehi sa pinto ng kwarto ni Jiho. Binuksan niya ito at nakita siyang mahimbing na natutulog at malakas na humihilik, parang bulldozer ang tunog. Pero kagabi, nagpadala siya ng mensahe na sinasabi, nang magising si Sehi, sinabi niyang sasakay siya ng kotse at aalis. Nakita siya ni Sehi na natutulog, kaya nagpanggap na lang na walang nakita. Pagkatapos ay tahimik na pumasok sa trabaho, sa wakas tumunog din ang alarm clock. Nagising si Jiho at napabuntong hininga, hindi inaasahang napakakomportable ng 2 oras na tulog. Sa oras na ito gutom na ang pusa. Nang naghahanda si Jiho ng pagkain ng pusa, nagtataka pa rin siya kung bakit kailangan niyang kumain ng maaga. Sa oras na ito umuwi na si Sehi mula sa trabaho. Nagtataka rin siya kung bakit nandoon pa rin si Jiho. Sinabi ni Jiho na sasakay siya sa unang bus ngayon.
Nawala ng imik si Sehi, huli na ba ang boss? Akala ni Jaiho ay nagset siya ng alarm para maabutan ang pinakaunang boss. Pinagalitan agad ni Jaiho si Sehi, sinasabing napakasama niya at napakahigpit sa isang taong 2 oras lang natulog. Napakapangit ng ugali niya. Direktang sinabi ni Sehi na hindi siya makakasakay ng bus, una, dahil 5:00 na ng hapon at 14 na oras ng tulog si Jaiho. Ang awkward ng atmosphere. Kumulo ang tiyan ni Jaiho, nakita ito ni Sehi, kaya inaya niya itong kumain ng instant noodles at binigyan si Jaiho ng mas malaking bahagi. Siya naman ang kumain ng mas kaunting bahagi. Nagtatakang tinanong ni Jaiho kung bakit niya binigyan ng mas malaki, gusto ba siya nito? Nagulantang si Sehi at ipinaliwanag dahil lang daw masarap kumain si Jaiho. Binanggit na naman niya ang tungkol sa kasal. Sinabi din niya na gusto niyang pakasalan si Jaiho dahil lang sa siya ang pinakaangkop na makagawa ng gawaing bahay at makapagpakain sa pusa. Kaya pa rin niyang magbayad ng buwanang upa, ngunit hindi sumasang-ayon si Jaiho sa ganitong uri ng kasal na walang pagmamahalan. Para patuloy na makatira sa Seoul, bumalik si Jaiho sa trabaho para harapin muli ang sitwasyon. Sinabi ng lalaking kasamahan na lasing lang siya noon, dala lang ng alak at wala siyang intensyon na manggulo. Ang screenwriter na katabi niya ay nagsalita rin at sinabi kay Jaiho na patawarin siya. Galit na galit si Jaiho. Ang mga taong may magkaibang pananaw ay hindi maaaring magkasama sa trabaho, kaya agad siyang nagbitiw. Naramdaman ni Jaiho na wala siyang trabaho at nawawala na siya sa ritmo ng lungsod na ito. Nang isipin niyang bumalik sa probinsya, ngunit nakita ang kanyang sirang maleta, hindi maiwasang maramdaman ni Jaiho na siya rin ay parang maletang ito, matagal nang gumagala sa huli ay bumalik din sa simula. Ngunit bago pa siya umalis ng sasakyan, nilapitan ni Sehi si Jaiho. Ibinigay niya pabalik ang script na naiwan ni Jaiho sa bahay. Habang palayo na ang anino ni Sehi, naalala ni Jaiho ang alok ng kasal noon, agad siyang nagpasya na bumaba ng sasakyan at pumayag magpakasal. Sinabi ni Jaiho kay Sehi na pumayag siyang magpakasal ng peke. Kailangan nating sundin ang ilang patakaran sa kasal. Nang makita ng kapatid na lalaki na may kasama ng nobyo ang kanyang 30 taong gulang na dalagang kapatid, tuwang-tuwa siya, nagdala ang kapatid ko ng lalaki, isang gwapong lalaki. Sa unang pagkakataong umuwi si Sehi para magpakilala, kinakabahan din siya, lalo pa at lahat ay nakatitig sa kanya. Nais siyang salina ng alak ng tatay, kaya agad na kinuha ni Sehi ang baso, ngunit nagpakita ang tatay ng mayabang na mukha. Mabilis na nag-react si Sehi, itinaas ang baso gamit ang 2 kamay upang magpakita ng respeto. Dahil inutusan na siya ni Jaiho, hinawakan ni Sehi ang baso at ininom ito ng mabilis, nasiyahan ang tatay dito. Pagkatapos nito ay kinakabahan na inihayag ni Jaiho ang balita na magpapakasal na sila, lahat ay nahilo. Nagtaka pa ang kapatid na lalaki kung buntis na ba ang kanyang ate. Galit na tumingin ang tatay, mabilis na nilinaw ni Sehi na wala talagang ganoong nangyari, bagamat magkasama silang nakatira, ngunit hindi sila lumampas sa limitasyon. Nang marinig ang pangungusap na ito, lalo pang nagulat ang lahat, hindi lang si Jaiho kundi mas nagulat din ang kanyang kapatid na lalaki, nang ulitin nito na magkasama na silang nakatira. Agad itong tumayo at nagmura, sinabing hahawakan niya ang buhok ni Jaiho at ikukulong siya sa bahay. Naisa nang ipaliwanag ni Sehi, ngunit lalong lumala ang sitwasyon. Sa ganitong kagipitan, walang nagawa si Jaiho kundi sipain si Sehi para lumuhod, upang lumuhod ito sa harap ng kanyang biyenang lalaki at paalalahanan si Sehi na sundin ang script. Noon lang naalala ni Sehi ang patakaran sa pagharap sa tatay at agad niyang sinimulan ang kanyang pagganap. Matagal na naglaban sa kanyang kalooban, ngunit ibinuhos pa rin ni Sehi ang kanyang lakas at malakas na sinabi sa tatay, sisiguraduhin kong magiging masaya si Jaiho at hindi ko siya hahayaang gumawa ng gawaing bahay. Pagbalik sa bahay, pakiramdam pa rin ni Sehi ay hindi komportable. Kahit na pumayag ang tatay ni Jaiho sa kasal na ito, naaalala pa rin niya ang nangyari kanina, kaya labis pa rin siyang nahihiya. Mabilis na pinagaan ni Jaiho ang loob niya. Galit na sinabi ni Sehi na kasalanan ito ni Jaiho. Hindi maganda ang script, nakasulat sa script na tiyak na gagawing prinsesa si Jaiho, para siya ang maging pinuno ng pamilya, at ang pag-iisip pa lang nito ay nagpaparamdam na sa kanya ng kaba. Kahit patayin pa siya, hindi niya iyon masabi. Mukhang siya talaga ang pinakamagandang pagpipilian. Kinabukasan, sinamahan ni Jaiho si Sehi para bisitahin ang mga magulang nito, kahit na kinakabahan, buti na lang at napakabait ng nanay nito. Sa oras na ito, wala sa bahay ang tatay nito, marahil ito ay isang magandang pamilya para pasukan. Resulta, nang bumalik ang tatay ni Sehi, labis na nagulat si Jaiho. Hindi lamang niya itinapon ang kanyang bag at jacket pagpasok pa lang ng pinto, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay maihahambing sa isang boss na nagpakaba kay Jaiho. Naging seryoso din ang kapaligiran sa hapagkainan, hindi nagsasalita si Sehi at ang kanyang tatay. Sa huli, tinanong ng tatay ni Sehi ang dahilan ng kanilang pagpapakasal. Ang mag-ama, nang hindi magkasundo sa kanilang mga pananaw, ay nagulantang si Jaiho at mabilis na ipinaliwanag sa tatay ni Sehi.
Mahal ko si Sehi, ikinumpara pa niya ang kanyang puso kay Sehi. Ngayon ay naayos na rin ang panig ng lalaki. Ngayon ay maaari nang manirahan si Jae-ho sa bahay na ito sa lahat ng oras, at medyo nabawasan na rin ang upa. Lubos na nasisiyahan si Jae-ho. Naisip din ni Sehi na ito ay isang magandang kasunduan. Hindi lang niya hindi kailangan maglinis, kundi may tumutulong din sa kanya magpakain ng pusa at maglinis ng dumi. Nagpasya silang dalawa na huwag magdaos ng kasal, ngunit magkakaroon ng araw para magkita ang mga magulang ng magkabilang panig. Nalungkot ang nanay ni Jae-ho, narinig niya ang nanay ni Sehi na pinupuri si Jae-ho na mabait at may magandang kalooban na parang sinasabi ng nanay ni Jae-ho na hindi ganoon si Jae-ho. Para siyang ibang mga bata, hindi pa gaanong mature at lalo na makasarili. Hindi maintindihan ni Jae-ho kung bakit ganoon ang sinabi ng kanyang nanay tungkol sa kanya. Pagkatapos ay nakipagtalo pa ang nanay ni Jae-ho sa kabilang panig para lang makapagdaos ng kasal. Pag-uwi sa bahay, sinaway din ng tatay ni Jae-ho ang kanyang asawa. Malakas na tinutulan ng nanay ni Jae-ho ang sinabi niya na ayaw niyang maging katulad niya ang kanyang anak na babae. Nagtitinginan ang buong pamilya. Nagtatakang tinanong ni Jae-ho ang kanyang nanay, hindi ba't nung dumalo siya sa kasal ng isang kamag-anak ilang araw na ang nakalipas ay sinabi niya na maingay at magastos ang kasal. Ngunit seryosong sinabi ng nanay kay Jae-ho na dahil ituturing ng pamilya ng asawa si Jae-ho na parang malambot at mabait na persimmon. Hindi ito papuri sa kanya. Ibig sabihin nito, kailangan ni Jae-ho na sumunod sa kanyang mga biyenan pagkatapos magpakasal, at hindi maaaring maingay. Kung hindi magdaos ng kasal, hamak na titingnan siya ng pamilya ng asawa. Akala ni Jae-ho ay labis lang ang iniisip ng nanay niya. Nagtanong ang nanay tungkol sa pangarap ni Jae-ho na maging manunulat. Lubos na emosyonal na sinabi ni Jae-ho na ang mayayaman lang ang nag-iisip na maging manunulat. Wala pa nga siyang tirahan, paano niya susundin ang kanyang pangarap? Sa kabilang banda, nagtanong din si Sehi sa kanyang ama para payagan ang kasal. Iniisip na maipagmamalaki ng tatay ang kanyang anak na lalaki sa kasal at maipagmamalaki ang kanyang manugang na nag-aral sa isang prestihiyosong unibersidad. Hindi nagalit ang tatay ni Sehi. Sa halip, malalim niyang inihayag na kung hindi magdaraos ng kasal ay hindi ito matatawag na kasal. Ang mga salita niya ay nakaantig kay Sehi. Pagka-uwi nilang dalawa, sa wakas ay nagmungkahi silang magdaos ng kasal. Habang nakasakay sa bus papunta sa kasal, inabot ni Sehi ang panyo kay Jae-ho, nag-aalala na iiyak si Jae-ho. Umiti si Jae-ho at sinabi kung bakit siya iiyak para sa isang peking kasal. Ngunit nang handa na siyang magpakasal, nakita niya ang sulat na isinulat ng kanyang ina para kay Sehi, at pinayuhan niya ang sarili na hindi siya maaaring umiyak. Kusang bumuhos ang mga luha sa kanyang puso, hinihintay ng lahat ang nobya, lumapit si Sehi sa waiting area para hanapin si Jae-ho. Nang makita si Jae-ho na umiiyak, kinuha ni Sehi ang sulat na sinulat ng nanay ni Jae-ho na humihingi ng tawad dahil sa paghingi sa kanila na magdaos ng kasal ng madalian. Sinabi niya na dahil si Jae-ho ay anak na babae, hindi patas ang pagtrato sa kanya ng kanyang ama mula pa pagkabata. Siya mismo ay isang walang kwentang ina, umaasang hindi na magdurusa si Jae-ho pagkatapos niyang pakasalan si Sehi. Umaasa rin siya na papayagan ni Sehi si Jae-ho na magpatuloy sa pagsusulat at handang tulungan silang gumawa ng gawaing bahay. Huwag hayaang mamuhay ang kanyang anak na babae tulad ng kanyang sarili. Umaasa si Sehi na nasa tabi ni Jae-ho kapag umiiyak ito. Nakita si Jae-ho na nakaupo sa sahig at patuloy na umiiyak. Umupo din si Sehi at sinabi kay Jae-ho na siya ay nasa tabi niya lagi, sinabi niya at iniabot ang kamay. Tiningnan ni Jae-ho ang mapagmahal na si Sehi at dahan-dahang iniabot ang kanyang kamay. Kahit nakasal lang sa papel, ang puso ng dalawa ay konektado na mula noon. Magkahawak kamay na pumasok ang dalawa sa simbahan upang pakalmahin ang kanilang mga magulang, sinabi ni Sehi ang kanyang iniisip pagkatapos ng kasal. Sa kanyang opinyon, si Jae-ho ay hindi lang matalino kundi malakas din sa kanyang mga desisyon. Kung pagsusulat man o pagpapakasal, palagi niya itong susuportahan ng tahimik. Ang mga salitang ito ay hindi lang nakaantig sa nanay ni Jae-ho. Si Jae-ho na nasa tabi ay nakikinig at lubos din siyang naantig. Nang magpaalam ang dalawang pamilya, pinuri ng hipag si Sehi na gwapo, isang pakiramdam ng pagmamalaki. Pakiramdam ay dahan-dahang lumitaw sa puso ni Jae-ho. Kahit habang naghihintay ng bus, walang malay siyang nakatingin kay Sehi. Nang mahalata, mabilis niyang sinabi na namamanhid ang kanyang ilong. Ngayon ay Disyembre ng lunar winter. Ngayon ang unang araw ng kasal, maagang gumising si Jae-ho at naghanda ng masaganang agahan. Ngunit ugali lang ni Sehi na uminom ng kape at umalis. Agad siyang pinigilan ni Jae-ho. Umasa siyang mananatili siya at kakain kasama niya. Nang makita ang mukha ni Jae-ho na puno ng pag-asa, nanatili si Sehi. Sa pakikinig sa papuri ni Sehi, labis na natuwa si Jae-ho. Sa sandaling ito, nakalimutan na niya na ang dalawa ay nagpakasal para sa palabas, tunay na itinuring si Sehi bilang asawa. Ibinahagi ni Jae-ho ang kagalakan. Nakikipagsaya si Jae-ho sa kanyang matalik na kaibigan. Nagtatakang tinanong ng matalik na kaibigan kay Jae-ho kung kailan niya naisip na pinakakaakit-akit si Sehi.
Nag-isip sandali si Jiho at sinabi na kapag sinabi ni Sihi ang salitang tayo, nangangahulugan ito na itinuturing siyang sariling kapamilya ni Sihi. Isang simpleng salita lamang ang nagparamdam kay Jiho ng hiya para suportahan ang sarili. Nagsimulang maghanap si Jiho ng part-time na trabaho, ngunit palaging tinatanggihan dahil sa edad. Nang makita niya ang cafe na naghahanap ng staff, gusto lang niyang pumasok at magtanong. Masyadong abala ang may-ari ng tindahan para tulungan siyang hanapin ang boknam. Sinabi rin niya sa kanya ang hitsura ng boknam, may brown na buhok, kulay rosas na damit na mahilig sa sulok, at mahalaga ay napakaganda. Naisip ni Jiho na ang boknam ay isang aso. Siya pa nga, yumuko para tumingin sa ilalim ng kotse, naghahanap sa bawat sulok. Habang nagkakalkal ng basura, may lumapit na gwapong lalaki at kinausap siya. Sinabi ni Jiho na hinahanap niya ang aso na nagngangalang boknam sa cafe. Umiti ang lalaki, napakagwapo nga, ngunit nang tingnan niya ng mas malapitan, nakita niya ang pulang kape na buhok ng lalaki, ang kulay rosas na damit, at ang gwapong mukha nito. Ngunit tanga pa rin si Jiho, gusto niyang tanungin ang gwapong lalaki kung nakita niya si Boknam. Hiniling ng gwapong lalaki kay Jiho na iwan ang numero ng telepono niya. Makikipag-ugnayan siya sa kanya kapag nahanap na si Boknam. Nang umalis ang gwapong lalaki, matagal bago napagtanto ni Jiho kung bakit niya ibinigay ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa isang estranghero. Nang bumalik si Jiho sa cafe, sinabi ng manager ng tindahan na nakabalik na si Boknam at hiniling kay Jiho na iwan ang kanyang resume at umuwi para hintayin ang balita. Pauwi na siya nang makita ni kasamang Sihi si Jiho. Inanyayahan nila siya na bisitahin ang kumpanya, ngunit nang makita si Jiho doon, mukhang hindi masaya si Sihi. Sa break time, curious ang lahat tungkol sa kwento nilang dalawa. Masaya si Jiho ngunit si Sihi ay walang emosyon pa rin. Magkasama silang naglalakad pa uwi. Hindi pa rin nawawala ang excitement ni Jiho. Sa sandaling ito, hindi niya napansin na may mali. Pagka-uwi niya, niyakap ni Jiho ang pusa at nauna kay Sihi ng isang hakbang. Dapat ito ang pang-araw-araw na nakasanayan ni Sihi. Pagkatapos noon si Jiho, matamis din niyang sinabi na papangalanan niya ang pusa ng Pitayo. Nang makita niyang malungkot at tahimik si Sihi, nagtatakang tinanong ni Jiho kung anong nangyari. Nakakagulat, sinabi ni Sihi na nalampasan na ni Jiho ang limitasyon. Bakit niya binago ang pangalan ng kanyang pusa o bakit siya pumunta sa kumpanya nang walang pahintulot niya na nagdulot sa kanya ng labis na pagkabalisa? Sinabi ni Sihi na ang relasyon nilang dalawa ay limitado lamang sa may-ari ng bahay at nangungupahan. Nawala ang ngiti ni Jiho. Alam niyang ang sinabi ni Sihi sa kasal ay hindi nangangahulugang gusto niya ito. Ang lahat ay dahil sa kanyang sariling pagmamahal sa sarili, itinapon niya ang kwintas na balak niyang ibigay sa pusa. Ang almusal ay inihanda lamang para sa sarili niya. Kinuha rin ang mga kubyertos na inihanda para kay Sihi. Dahil gusto ni Sihi ng malinaw na paghihiwalay, sumunod siya. Nang hindi niya nakita ang kanyang almusal, nagkunwari na lang si Sihi na walang pakialam at umalis. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Jiho. Dahil madumi ang kanyang mga kamay, inilagay ni Jiho sa speaker ang tawag. Ito ang lalaki mula sa eskinita na tumawag noong una. Una ay tinanong niya si Jiho kung mayroon siyang panulat at papel. Nang inilabas ni Jiho ito at handa nang magsulat, tinanong siya ng lalaki kung mayroon siyang kasintahan. Narinig din ito ni Sihi. Subconsciously na tumingin kay Jiho. Nag-aalangan pa rin si Jiho na sumagot ng hindi. May asawa na siya. Wala talaga siyang kasintahan. Nang matanggap ni Jiho ang imbitasyon sa cafe, saka lang siya nag-react. Ulit. Si Boknam na binanggit niya noon. Siya ang gwapong lalaki sa harap niya. Hindi lamang niya sinabihan si Jiho na magtrabaho dito, kundi tuwirang hinimas din niya ang kanyang ulo. Nang tanungin ni Jiho si Boknam kung bakit gusto niya siyang tulungan. Pinilit ni Boknam na isuot niya ang helmet at sasabihin niya sa kanya kapag tapos na ang paghahatid. Hindi maipaliwanag. Sumunod si Jiho sa kanya para maghatid ng pagkain. Pagkatapos maihatid ang mga ito, walang kamalay-malay na tinulungan ni Boknam si Jiho na ayusin ang kanyang buhok. Ang eksenang ito ay hindi sinasadyang nakita ni Sihi at ng kanyang mga kasamahan. Tiningnan ng lahat si Sihi na maihalo ng gulat at awa. Magandang kapatid. Paano ka nagkaroon ng sungay ngayong kasal ka pa lang? Muling tinanong ni Jiho si Boknam kung bakit niya gustong tulungan siya. Umiti ng matamis si Boknam. Ano pa bang dahilan ang magkaroon ang isang lalaki para tulungan ang isang babae? Siyempre, dahil gusto ko siya. Nagulat si Jiho. Ito na ang pangalawang beses na nagkita sila. Dali-dali niyang ipinaliwanag na kasal na siya. Walang pakialam si Boknam. Sinabi pa niya ang isang nakakagulat na pahayag na walang salungatan sa pagitan ng pagkakaroon ng asawa at kasintahan. Mukhang nagpasya siyang ligawan siya. Pag-uwi sa gabi, kusa nang ibinahagi ni Sihi ang nakita niya sa araw. Masayang-masaya rin si Jiho na ikinuwento ang tungkol kay Boknam. Diretsahan namang sinabi ni Sihi na medyo malapit na sila sa isa't isa. Inisip ni Jiho na nagsiselos siya.
Sa huli, walang pakialam pa ring sinabi ni Sihi na hindi siya nagagalit. Magkasama silang pumunta sa trabaho sakay ng bus. Pagbaba nila, nakita ni Jiho si Boknam na masayang nag-uusap at nagtatawanan silang dalawa. Mahigpit na tiningnan ni Sihi si Jiho. Sa cafe, paminsan-minsan ay ipinapakita rin ni Boknam ang kanyang galing sa panliligaw. Tinulungan niya si Jiho na itali ang buhok nito at pagkatapos ay pinuri ang ganda ng kanyang lip. Wala ring masabi si Jiho. Agad niyang ibinahagi ito sa kanyang matalik na kaibigan. Umaasang tutulungan siya ng dalawang kaibigan, ngunit pinagtaksilan siya ng mga ito sa unang tingin. Tinitigan nila si Boknam habang tumutulo ang laway. Papasok si Sihi sa trabaho ngunit medyo nag-aalala rin siya. Kusang inanyayahan niya ang kanyang mga kasamahan na magkape sa cafe, kung saan nagtatrabaho si Jiho dahil binabayaran ko pa rin ang mortgage ng bahay, kaya't isang tasa lamang ng kape ang inalok sa bawat isa, wala man lang dessert. Nang magreklamo ang lahat. Sa huli, binigyan sila ni Boknam ng libreng dessert. Pagkatapos ng trabaho, hindi sumakay si Sihi sa sasakyan ng kanyang kasamahan. Sa halip, pinili niyang hintayin si Jiho sa bus stop, ngunit matagal siyang naghintay at hindi niya nakita si Jiho. Sa sandaling ito, naiuwi na si Jiho ni Boknam. Nang dumating si Sihi, nakita niya si Boknam na naghahanda ng umalis. Ngumiti si Boknam at sinabi kay Sihi na hindi niya pinahahalagahan si Jiho. At gusto rin ni Boknam si Jiho, kaya gagawin niya ang lahat para makuha siya. Sihi, makakasiguro ka. Ngunit sa sandaling ito, hindi sinasadyang natuklasan ni Sihi na ang social media account ni Boknam ay nasa blacklist dahil sa pananakit at panggugulo sa kababaihan. Hula ni Sihi, hindi siya mabuting tao. Pagkatapos noon, umasa siyang hindi magtatrabaho si Jiho bukas, sa halip ay dadalhin ang pusa sa doktor. Inabot din niya ang kanyang card at sinabihan si Jiho na mag-taxi. Saka lang sinabi ni Jiho na pwede siyang mag-bus. Napakatapat ni Sihi, sinabing nag-aalala siya para sa pusa at hindi para kay Jiho. Pagkatapos ay lumapit siya para haplusin ang pusa, naiwang nasaktan si Jiho. Pagkaalis ni Jiho, pumunta si Sihi sa cafe para hanapin si Boknam. Nakita niya na may wrench si Boknam sa bulsa. Narinig din niya si Boknam na nagsasabi na ito ay isang kasangkapan na palagi niyang dala. Lalo pang naghinala si Sihi. Tahimik na sinabi ng kasamahan kay Sihi. Napakamahal ng Mustang motorcycle, katumbas ng halaga ng kanyang apartment. Kaya lumayo si Sihi sa mamahaling bagay na ito, ngunit hindi sinasadyang natisod ng isang kasamahan. Nakita niyang muntik na niyang mabangga ito. Dahil sa pag-iisip sa kanyang pera, mabilis na lumingon si Sihi at bumagsak sa kabilang panig, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Biglang may sumugod na motorsiklo para iwasan ito, muling bumagsak si Sihi patungo sa motorsiklo. Iniisip na ang sasakyang ito ay kasing halaga ng kanyang bahay. Hindi man lang pinansin ni Sihi ang gravity dahil sa kahirapan, lumipad siya at bumagsak ng husto sa lupa. Nang ginagamot ng doktor ang mga sugat ni Sihi, nagtatakang tinanong niya ang sanhi ng pinsala. Diretsahang sinabi ni Sihi na para hindi mabangga ang motorsiklo. Lahat ay natawa. Naguluhan din si Jiho. Inisip ni Sihi na iyon ay isang tamang gawain, hindi kasing mahal ng pagpapaayos ng motorsiklo ang gastos sa medikal. Gusto rin niyang kumbinsihin si Jiho na huwag nang pumunta sa cafe. Inisip ni Jiho na nag-aalala siya na makita ng kanyang mga kasamahan at galit na sinabi na babantayan niya ito, ngunit hindi umalis. Sa katunayan, kailangan niya ng trabaho para suportahan ang sarili. Hindi nagpaliwanag si Sihi, sa halip ay nagpatuloy sa pag-imbestiga kay Boknam, nalaman niyang nawawala ang isa pang babae kagabi. Agad na tinawagan ni Sihi si Jiho para umuwi ng maaga ngayong gabi at sinabihan siyang mag-bus mag-isa pa uwi, ngunit nakita ni Boknam si Jiho at inihatid na niya ito pa uwi. Tumanggi si Jiho na ipagtanggol ni Boknam siya dahil hindi siya sinundo ni Sihi kailanman. Maging si Boknam, isang tagalabas, ay alam na sa puso ni Sihi, mas mahalaga ang pusa kaysa kay Jiho. Sumakay si Jiho sa sasakyan ni Boknam nang may kaunting galit. Sa sandaling ito, nalaman lamang ni Sihi na ang ginamit na kasangkapan ng suspect ay isang wrench. Halos sigurado na siyang masamang tao si Boknam. Nagmamadali siyang pumunta sa hintuan ng bus, ngunit wala si Jiho doon. Dinala ni Boknam si Jiho sa tuktok ng bundok. Malinaw na sinabi ni Jiho sa kanya na si Sihi lang ang gusto niya, at kahit natawanan si Sihi, ay ayos lang sa kanya. Ang kanilang relasyon ay hindi maintindihan ng mga tagalabas. Sumagot si Boknam na isa rin siyang tagalabas. Pagkatapos ay kinuha niya sa kanyang bulsa ang isang wrench at tinanong si Jiho kung sakaling may mangyari sa kanya dito, ililigtas ba siya ni Sihi. Pagkabanggit niya nito, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Boknam. Dumating na si Sihi. Siya. Sinipa ang rearview mirror ng motorsiklo, sinabing babayaran niya ito, at pagkatapos ay sinipa ang buong motorsiklo. Masakit na tiningnan ni Boknam ang kanyang sasakyan. Inabot ni Sihi ang kanyang kamay kay Jiho habang pinagpapawisan, hinila siya pauwi hanggang sa pasukan. Saka lang sila nagbitiw ng kamay. Maliwanag na wala nang inaasahan, ngunit sa sandaling ito, hindi pa rin maiwasan ni Jiho ang matuwa.
Pagkatapos, lumambot ang kapaligiran sa pagitan nilang dalawa, nanood ng football ng magkasama at nagtrabaho ng magkasama. Sinabi ni Sihi kay Jiho tungkol sa suspect. Pareho silang nagreklamo tungkol sa napakabata pang edad ni Boknam, ngunit pagkatapos umalis ni Sihi, papunta sa kumpanya, sinabi ng kanyang kasamahan sa kanya na hindi si Boknam ang suspect. Nagnanakaw lamang ang lalaking ito ng mga litrato ni Boknam para manligaw sa mga babae. Sa pangkalahatan, walang sala si Boknam. Naaalala niya ang pagsipa sa kotse. Si Sihi ay nagsimulang lumunok ng laway ng may pag-aalala. Pagdating sa coffee shop, si Jiho ay nagulat na makita si Boknam na kumakain kasama ang store manager. Mabilis siyang tumakbo patungo sa manager. Tinuring si Boknam bilang isang suspect at handang tumawag ng pulis. Ang store manager ay labis na nagalit. Sinabi ni Boknam na kalimutan na, tatay. Mas nagulat pa si Jiho. Nakita ang dalawang taong may magkatulad na kulot na buhok. Mayroon din silang magkapares na damit. Noon niya lang nalaman na si Boknam ay anak ng store manager. Ang store manager ay galit na tinawag ang asawa ni Jiho na si Sihi. Tunay nga na magkapares sila. Nahiya siya. Bahagyang yumuko at kinuskos ang kanyang tuhod ng may pag-aalala. Pagkatapos ay marahang humingi ng tawad. Sa totoo lang, matagal nang kilala ni Boknam ang dalawa. Nagkataon siyang sumakay sa bus na sinakyan din nila nang ikasal sila at narinig ang pag-uusap ng dalawa. Pagkatapos ay nagsilbi pa siyang waiter sa kanilang kasal. Nalaman ko ang tungkol sa kasal at ang kontrata sa pagitan nilang dalawa. Sa wakas ay naresolba ang hindi pagkakaintindihan. Ngunit nagtataka pa rin si Jiho kung bakit laging may dalang wrench si Boknam. Ipinakita ni Boknam sa kanila kung paano gumamit ng wrench para buksan ang takip ng bote. Sa katunayan, kagabi sa rooftop, balak din ni Boknam na gumamit ng wrench para buksan ang takip ng bote. Nagtataka siya kung bakit kakaiba ang hilig ng kanyang kuya. Pagkatapos ay kinuha ni Jiho ang hawak niyang bote ng alak at uminom ng malalim. Sa huli, napakageneroso ni Boknam. Hindi na niya kailangang bayaran ni Sihi ang lahat ng gastusin, sinabihan lang niya itong bumili ng bagong salamin sa likuran. Masayang ibinahagi ni Jiho sa kanyang matalik na kaibigan. Napakagwapo ni Sihi nang ipagtanggol siya. Ngunit sa kwarto ni Sihi, bigla niyang inilabas ang isang lumang litrato ng kasal na may pangalan ng ibang babae. Kinaumagahan, biglang bumisita ang ina ni Sihi. Sinabing ito ay bahay ng kanyang anak kaya pupunta siya kahit kailan niya gusto. Nagdala rin siya ng isang serya ng mga side dish. Gusto ni Sihi na tumulong ngunit sinabihan siya ng kanyang biyenan na si Jiho ang maglinis. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang plato ng mga hinugasang mansanas. Tinanong niya si Jiho kung gusto niya ng mansanas. Pagkatapos ay ipinahiwatig niya na tulungan sila ni Jiho sa pagbabalat ng mansanas. Nang makita ito, agad na sinabi ni Sihi na gagawin niya pagputol ng mansanas, ngunit agad na tumutol ang ina. Umiti siya at sinabing dapat itong ipaubaya sa propesyonal. Kaya't kinuha ni Jiho ang kutsilyo at naghanda upang putulin ito. Ngunit pagkatapos ay nagpadala ng mensahe ang kanyang matalik na kaibigan. Kahit na namimili siya, mabilis na sinabi ni Sihi kay Jiho na magsuot ng jacket at lumabas. Huwag nang umupo dito. Pinalaya si Jiho, ngunit wala pang isang oras, muling tinawagan siya ng kanyang biyenan na humiling kay Jiho na pumunta sa bahay niya upang maghanda ng pagkain para sa seremonya. Pagdating ni Jiho, agad na inilabas ng biyenan ang katulad niyang apron, sinabing mahal niya ang kanyang manugang habang isinusuot sa kanya ang apron. Sinabi rin niya na palagi niyang pinapangarap na magkaroon ng isang anak na babae na maaaring magsuot ng magkapares na damit kasama niya. Akala ni Jiho na talagang nagmamalasakit siya sa kanya, na tinuturing siyang bilang isang anak na babae, agad niyang tinanong kung ano ang kailangan niyang gawin. Agad na ibinigay ng biyenan ang lahat ng pagkain sa mesa kay Jiho. Nakatayo lang si Jiho doon at nagluluto ng rice cakes, ngunit ang sariling anak na babae ng biyenan ay yakap lang ang kanyang anak na lalaki at nakikipag-usap sa sofa. Hindi makapagpahinga si Jiho, pagod, kiniskis ang kanyang leg, habang ang kanyang hipag ay yakap ang kanyang anak na lalaki sa tabi. Sinabi pa niya na sa hinaharap ay hahanap din siya ng ganoong masunuring manugang. Pagkatapos ay sinabihan niya si Jiho na linisin ang porselana pagkatapos niyang matapos lutuin ang rice cakes. Noon lang nalaman ni Jiho na totoo pala ang sinabi ng kanyang ina. Siya ang malambot na persimmon sa kanilang bibig. Sa kabutihang palad ay naintindihan ni Sihi ang ugali ng kanyang ina at dumating siya ng maaga. Nang makita ang isang tumpok ng mga palayok at kawali na natira pagkatapos kumain, nililinis ng biyenan ni Jiho ang mga ito, tumulong din si Sihi sa paglilinis. Nang makita ito ng biyenan, nagulat siyang sinabi na iyon ang dapat gawin ng mga babae. Sinabi ng hipag na hindi dapat pumasok ang mga lalaki sa kusina. Sa huli, ang tumpok ng mga kaldero at mangkok na ito ay naiwan para kay Jiho, sa bus pabalik. Sinabi ni Sihi na hindi dapat pumunta doon si Jiho, at hindi man lang niya sinabi sa kanya. Labis na nalungkot si Jiho. Pagka-uwi, inamin din ni Jiho ang kanyang iniisip, dahil ang mga babaeng may asawa ay dapat laging maging magalang sa paningin ng biyenan upang maging mabait at masunuring manugang. Wala na siyang ibang pagpipilian, makatwirang sinabi ni Sihi.
Ginagawa lang ito ni Jiho upang makilala ang kanyang sarili. Nakikita na hindi siya naiintindihan ni Sehi. Nalulungkot si Jiho nang harangin siya ni Sehi habang pabalik sa kanyang kwarto. Naglabas siya ng isang sobre. Ito ang bayad pinsala para sa araw na iyon ni Jiho. Bumalik si Jiho sa kanyang kwarto, nakita niya ang 2 bangnote sa sobre. Galit na galit siya at hindi makapagsalita. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, tinawagan pa rin niya si Sehi at sinabi kay Sehi na ang perang iyon ay malayo pa sa sapat upang bayaran ang kanyang pagod. Upang maging patas, inanyayahan niya si Sehi sa kanyang bahay ngayong weekend upang tumulong sa pag-asin ng kimchi. Si Sehi, na hindi kailanman lumiliban sa trabaho, ay nag-apply ng leave sa trabaho sa unang pagkakataon. Tinanong siya ng lahat kung bakit. Sinabi ni Sehi na gusto niyang pumunta sa bahay ng kanyang biyenan upang tumulong sa pag-asin ng kimchi. Tiningnan siya ng lahat ng may pagtataka. Ang probinsya ni Jiho ay nasa kanayunan. Sumunod si Sehi sa mga direksyon. Pagtapos dumaan sa maraming liko, sa wakas ay nakarating din siya sa bahay ng kanyang biyenan. Puno ang bakuran ng kanyang mga tiyahin na nakatingin sa gwapong manugang mula sa Seoul. Pinaglalaruan siya ng lahat. Nang makita ng ama ni Jiho si Sehi, dinala niya ito sa loob ng kwarto upang uminom ng tubig, ngunit tumanggi si Sehi. Hindi niya nakalimutan ang layunin ng kanyang pagbalik. Taos puso niyang ipinahayag na gusto niyang tumulong sa paggawa ng kimchi kasama ang lahat. Natigilan sandali ang ama ni Jiho at sinabing hindi iyon trabaho ng lalaki. Sinabi pa ng biyenan na hindi siya mukhang marunong gumawa. Kaya pinalitan ni Sehi ang damit ng biyenan. Ang pulang cotton jacket na may pink na guwantes na goma. Nang isuot niya ito, nakakatawang tingnan si Sehi. Ito ang unang pagkakataon na nagawa ni Sehi. Isang napakalaking bagay. Nakikita siyang abala ng ganito. Tuwang-tuwa ang biyenan na inutusan siyang maghugas ng repolyo. Ito ang pinakamadaling trabaho sa paggawa ng kimchi. Hawak ni Sehi ang repolyo at kinukuskus gamit ang kanyang mga daliri. Umiling ang tiyahin sa tabi niya. Agad siyang itinuro na pagkatapos umupo ng sandali, namanhid ang mga paa ni Sehi at gusto niyang gumalaw ng kaunti. Umiti ang babae sa tabi niya dahil sa pagiging kaibig-ibig niya. Hindi siya tulad ng isang taong hindi pa nakakakain. Pagkatapos sabihin iyon, malakas siyang sinampal. Hindi na nakatiis ang biyenan. Pinagtanggol niya ang kanyang manugang. Umiti si Sehi nang marinig ang biyenan. Ito ba ang pakiramdam ng pagiging kinikilala ng kanyang mga biyenan? Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na abala. Sa wakas ay nahugasan na rin ang repolyo. Gusto ni Sehi na umupo at magpahinga sandali. Sa pagkakataong ito, kinuha ng kanyang nakababatang kapatid ang isa pang kahon ng bawang at hiniling kay Sehi na durugin ang bawang. Siya ay tulad ng isang walang damdaming makinang pandurog ng bawang. Hindi ko alam kung gaano katagal. Patuloy siyang kailangang magsunog ng kahoy. Nakakasakal ang usok at apoy. Ang matagal na pag-upo ay nakakaantok sa kanya. Inutusan siya ng kanyang biyenan na ilagay ang kimchi sa repolyo. Sa isang banda ay tumatango siya at sa kabilang banda ay inilalagay ang kimchi sa repolyo. Naawa ang biyenan kay Sehi at gusto siyang magpahinga. Ngunit nagpasya si Sehi na tapusin muna ang trabaho sa kanyang kamay. Sa wakas ay natapos na rin ang inasnan na labanos. Ngunit inanyayahan siya ng kanyang biyenan na uminom ng alak kasama niya. Hindi naglakas loob si Sehi na tumanggi kahit hindi maganda ang kanyang tolerance sa alak, ngunit patuloy pa rin siyang nagtiyaga. Gayon na lamang ang pag-inom, baso pagkatapos ng baso. Ipinagyayabang ng biyenan sa kanyang mga kaibigan na sigurado daw na mahal ni Sehi ang kanyang anak. Kung hindi siya magiging handang umuwi upang tumulong sa pag-aasim ng kimchi kasama ang biyenan. Tinanong ng tiyuhin sa tabi niya si Sehi kung totoo ba iyon. Kahit medyo lasing, inamin pa rin ni Sehi. Tuwang-tuwa ang tiyuhin at hinila si Sehi upang ipagpatuloy ang pag-inom. Agad na tumanggi si Sehi. Ngunit hindi pumayag ang tiyuhin. Nakita niyang hindi na makatiis si Sehi. Mabilis na hinila ng kanyang nakababatang kapatid si Sehi sa isang tabi. Naglakad-lakad silang tatlo sa tabing dagat. Magkahawak kamay ang nakababatang kapatid at hipag, matamis na matamis. Naghihintay si Jiho kay Sehi sa tabing dagat. Tila nakakita si Sehi ng tagapagligtas at mabilis na tumakbo kay Jiho. Sinabihan siya tungkol sa pag-aasim ng adobo kanina. Sa wakas ay naramdaman din niya ang kawalan ng kakayahan at kalungkutan ni Jiho. Sa araw na iyon, sa wakas ay nagkaayos din ang dalawa nang magmasid sila ng paglubog ng araw at nag-usap sandali at pagkatapos ay napag-usapan nila ang kanilang unang halik sa tabi ng bus. Sinabi ni Sehi na ito ay isang simpleng hawak lamang, hindi isang halik. Habang nagsasalita, ipinakita niya kay Jiho kung ano ang tunay na halik. Niyakap niya si Jiho at hinalikan ng direkta at tinanong din si Jiho kung naintindihan na niya. Kung hindi pa niya naintindihan, maaari siyang magturo muli. Natigilan si Jiho at bumulong, parang hindi ko masyadong naintindihan. Hinalikan muli ni Sehi si Jiho. Nang magpaalam na ang dalawa, muling pinuno ng tiyuhin ang isang mangkok ng alak para inumin ni Sehi bago umalis. Kinuha ni Jiho ang mangkok at ininom ito hanggang sa huling patak. Hindi nasisiyahan ang tiyuhin. Parang hinintay niya ang kanyang manugang sa susunod na pagkakataon at pipilitin niya itong maligo sa isang batya ng alak.
Agad na bumalik ang tiyuhin sa bahay, sumakay sa kotse pabalik sa Seoul. Paminsan-minsan ay tinitingnan ni Jiho si Sehi, nararamdaman ang tamis ng pag-ibig. Hindi niya maiwasang mamula. Lalo silang nagiging isang tunay na mag-asawa, magkahawak kamay habang namimili. Ngunit pagkatapos bumili ng ice cream, binitawan muli ni Sehi ang kanyang kamay. Nang aakma na sanang hawakan muli ni Jiho ang kanyang kamay, tinanong siya ni Sehi kung aling alagang hayop ang pinakagusto niya. Nag-isip si Jiho at sinabing gusto niya ang suso dahil may sarili itong bahay. Nakita ni Sehi ang laro ng pagpapaputok ng lobo at nanalo ng isang manika sa tabi. Natural siyang hinawakan ang kamay ni Jiho. Sa simula ay ayaw niya sa larong ito. Ngunit ngayon ay lumihis siya sa kanyang karaniwang gawi at agad na tuwang-tuwang pumayag. Ngunit mahina ang diskarte ni Sehi sa pagbaril. Hindi niya alam kung gaano karaming card na ang naihagis niya, ngunit wala pa ring tumatama dahil sa pagsisikap na makakuha ng manika ng suso para kay Jiho. Labis siyang nagsisikap. Tahimik na lumapit si Jiho sa isang tabi, nagkunwari na hindi niya alam na labis na hindi nasisiyahan si Sehi. Gusto niyang hamunin muli upang hindi masayang ang pera, nagpasya si Jiho na gawin ito sa sarili niya. Nakita lang siyang maghagis ng isa-isa, at nagulat ang lahat sa paligid. Sa huli, matagumpay silang dalawa na umuwi na may dalang suso, ipinasok ni Sehi ang suso sa kamay ni Jiho. Binigyan din niya siya ng regalo. Ito ay isang pares ng hikaw. Naghanda si Jiho na isuot ang hikaw, ngunit hindi niya makita ang butas sa tainga. Isang babae ang dumaan at tinulungan siya. Nakilala ni Jiho ang babaeng ito sa isang tindahan. Kape. Umupo siya sa upuan ni Sehi na sinabing makikita ang langit ng pinakamalinaw mula sa anggulong ito. Bagamat hindi kilala ni Jiho ang babae, palagi niyang nararamdaman na malapit ito sa kanya. Ngunit hindi alam ni Jiho na ang babaeng ito ay ang dating kasintahan ni Sehi. Ito rin ang unang pag-ibig ni Sehi. Ang pangalan niya ay Jungmin, naghiwalay sila dahil sa pagtutol ng kanilang mga magulang. Nagalit si Sehi nang maghiwalay sila. Ang babae ay nagsalita rin ng masakit. Sinabi niya na huwag nang magmahal si Sehi sa buhay na ito dahil hindi siya karapat-dapat. Akala ni Sehi ay mag-iisa siya habang buhay, ngunit muli siyang nagbukas ng puso nang makita niya si Jiho na nanonood ng isang laro ng football na maihawak na suso sa kanyang kamay. Alam niya na nabasag na ang sumpa. Nahanap niya ang taong mamahalin niya. Ngayong gabi, nagpaalam muli ang dalawa ng may pag-aatubili. Sa sandaling handa na si Jiho na isara ang pinto, biglang pinigilan siya ni Sehi. Nag-alok si Sehi na matulog kay Jiho ngayong gabi. Pagkatapos mag-atubili sandali, pumayag si Jiho. Nang magkatabi na ang dalawa, naging malabo ang kapaligiran. Tinanong ni Sehi kung pwede niyang yakapin si Jiho. Pumayag si Jiho at yumakap kay Sehi. Tumingin si Jiho sa kaakit-akit na labi ni Sehi at muling nagtanong kung pwede niya itong halikan. Pumayag si Sehi at naghalikan silang dalawa. Nang lumipat sa susunod na hakbang, huminto si Sehi. Sinabi niya na maghintay si Jiho. Medyo kinabahan siya. Pagkatapos uminom ng isang lata ng beer, sumigla siya. Ngunit nang si Sehi ay bumalik, si Jiho, na punong-puno ng pag-asa, ay nakatulog na ng mahimbing at humihilik pa nga ng malakas. Nang magising si Sehi, tulog pa rin si Jiho. Naghanap siya ng recipe online. Naghanda ng almusal ng pag-ibig para kay Jiho. Nang magising si Jiho at nakita niyang umalis na si Sehi para magtrabaho, naalala niya na nakatulog siya kagabi at pinalampas ang isang mahalagang pagkakataon. Naiinis si Jiho, ngunit pagkatapos makita ang almusal na inihanda ni Sehi, agad siyang sumaya. Tikman ang isang kagat. Mayroon talaga itong hilaw na sibuyas na pinakaayaw niya. Bagamat hindi ito masarap, naantig pa rin siya sa kabutihang loob ni Sehi. Sa coffee shop, sinabi sa kanya ni Boknam. Ang kinatawan ng kumpanya ng produksyon ay gustong makipagtulungan kay Jiho. Nag-atubili at naglaban si Jiho sandali. Itinapon ang business card sa basurahan. Nagkataong dumaan ang may-ari ng business card. Muling tinalakay ni Jungmin ang pakikipagtulungan kay Jiho. Tinanggihan siya ni Jiho, ngunit taos pusong hinikayat siya ng ahente. Muling nag-atubili si Jiho. Sinabi niya kay Sehi ang tungkol dito. Pagkakita sa business card, agad na alam ni Sehi na ito ang kanyang dating kasintahan, ngunit hinikayat pa rin niya si Jiho na sundin ang kanyang mga pangarap. Sinabi ni Jiho sa ahente ang kanyang pagkabahala dahil sa naunang sexual na panliligaw ng lalaking direktor. Nakakagulat, ang ahente ay napakalakas na nagsabi na si Jungmin ay makakatulong sa kanya na malutas ito. Ang kanyang sinseridad ay nakaantig kay Jiho. Matapos lagdaan ang kontrata, ang dalawa, magkasama silang uminom upang ipagdiwang. Habang tumatagal ang pag-uusap, lalong dumarami ang kanilang pagkakapareho. Sinabi ni Jiho sa kanya na hindi pa rin siya nakakapasok sa puso ng kanyang asawa. Nagtanong din siya kay Jungmin kung bakit hindi pa rin siya nag-aasawa. Sinabi ni Jungmin na muntik na siyang magpakasal. Sila ay magkasama mula kolehiyo hanggang pagtatapos, mula sa pagsasama hanggang sa pagkakaroon ng anak. Sa huli, hindi sinasadyang nawala ang bata. Naghiwalay din sila dahil sa pamilya.
Papunta si Jae-ho sa banyo nang makita niya ang kanyang asawa na dumating. Ngunit sa oras na ito, nagkatinginan sina Jungmin at Sehi. Bagamat mabagal ang reaksyon ni Jae-ho, napansin din niya na hindi maganda ang kapaligiran sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos, kinausap ni Jungmin si Jae-ho ng pribado, tinanong si Jae-ho kung mahal pa niya ang kanyang dating kasintahan, ano ang gagawin ni Jae-ho. Sinabi ni Jae-ho na hihintayin niya na pakawalan ni Sehi at hihintayin niya na mahalin siya. Sinabi niya na ang pag-ibig ay hindi maaaring angkinin ng iba. Lahat ay nakasalalay sa puso ni Sehi. Lubos na naantig si Jungmin sa kanyang mga salita dahil hindi niya ito naintindihan. Sa loob ng 12 taon, ngunit susumpein pa rin niya si Sehi na hindi siya magkakaroon ng pag-ibig. Sa oras na ito, sinabi ng driver kay Jungmin na mahirap lutasin ang problema ni Jae-ho dahil si Sehi mismo ang pumunta doon at sinapak ang direktor na nanggahasa kay Jae-ho. Lubos na naantig si Jungmin dahil sa kahinaan ni Sehi, kaya nawalan sila ng pagkakataon dati. Ngayon handa siyang manuntok ng ibang tao para sa isang babae. Hinanap din ni Sehi si Jungmin, umaasa na hindi niya husgahan si Jae-ho dahil sa kanya. Dahil ipinangako niyang susuportahan ang karera sa pagsusulat ni Jae-ho. Bagamat medyo nag-aatubili ang kanyang dating kasintahan, pinili pa rin niyang bumitaw. Sinabi niya kay Sehi kung mahal niya ang isang tao, dapat niyang ipahayag ito. Dapat sabihin na ang mga assists ng kanyang dating kasintahan ay perpekto. Naintindihan na ni Sehi. Nahanap niya muli ang kwintas na binili ni Jae-ho para sa pusa. Ang bagong pangalan ng pusa na nakasulat doon ay Kami. Isinuot niya ang kwintas sa pusa, gustong ipagtapat ang kanyang damdamin kay Jae-ho. Ngunit nang dumating si Jae-ho, siya mismo ang nagsimulang sabihin na gusto niyang kanselahin ang kasunduan. Nag-atubili si Sehi at hindi pa niya naipapahayag ang kanyang damdamin, pumayag siya sa kanya. Tinanggal niya ang kwintas at gusto. Tinuktok niya ang pinto ni Jae-ho para ibalik. Ngunit narinig niyang umiiyak si Jae-ho. Dahil hindi pa rin sigurado si Jae-ho na pipiliin siya ni Sehi. Bago umalis, tinanong ni Jae-ho si Sehi kung mayroon siyang gustong sabihin sa kanya. Maraming naisip si Sehi sa kanyang puso. Gusto niyang sabihin kay Jae-ho na mahal niya ito, na gusto niyang gugulin ang nalalabi niyang buhay kasama ito, na gusto niyang maglaro ng pusa at manood ng mga laro ng football kasama ito. Ngunit ang mga salita ay nasa dulo na ng kanyang dila, ngunit hindi niya masabi, sa huli ay sinabi lamang niya na wala. Nadismaya si Jae-ho, hinila ang kanyang bagahe at umalis, hindi man lang siya pinigilan ni Sehi. Nagkamayan sila sa huling pagkakataon, tiningnan ang likod ni Jae-ho na papalayo, alam ni Sehi na ngayon ay mag-isa na lang siya sa bahay na ito. Nang tuluyan nang umalis si Jae-ho, nagsimulang mangulila si Sehi sa kanya. Ang mga alaala niya ay nasa lahat ng dako sa bahay. Ang pagtingin sa kwintas ng pusa ay magpapaalala sa kanilang nakaraan. Hindi niya maiwasang umiyak. Sa huli, nagpasya si Sehi na ibenta ang bahay dahil ang bahay na ito ay puno ng presensya ni Jae-ho. Sa kabilang banda, sinabi rin ni Jae-ho sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang diborsyo. Walang sinabi ang ina, pinili niyang respetuhin ang kanyang anak. Nang mausisa si Jae-ho na tanungin ang kanyang ina, bumalik ba siya sa bahay ng kanyang mga magulang pagkatapos makipag-away sa kanyang ama, bakit hindi niya pinili ang maghiwalay sa kanyang ama noon? Taos-pusong sinabi ng ina kay Jae-ho na dahil sa palagay niya, kapag naghiwalay sila, mamimiss niya ang lalaking iyon habang buhay. Bagamat mahirap ang buhay, nagpasya ang ina na manatili sa ama, hindi dahil sa ano paman kundi dahil sa pag-ibig. Ang bayaw ay sa wakas ay maganda, ang imahe ng kapatid na lalaki na nagmamalasakit sa kanyang asawa sa silid ay malalim na nakaukit sa mga mata ni Jae-ho. Unti-unti niyang naintindihan kung ano ang tunay na pag-ibig, kung ano ang tunay na kasal. Naglakbay siya upang magpahinga at tumawa kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Malinaw na masaya, ngunit mas lalo niyang namiss si Sehi. Sa huli, natuto si Jae-ho kung paano maghurno ng cake. Hinugis niya ang lahat ng kanyang mga iniisip at pag-ibig sa masa, handang ibigay ito kay Sehi. Ngunit nang masayang tumunog ni Jae-ho ang doorbell na may dalang cake, isang estranghero ang nagbukas ng pinto. Sa oras na ito nalaman niya na ibinenta na ni Sehi ang bahay. Tinawagan niya si Sehi, ngunit sinabi ng telepono na hindi konektado ang numero. Ang alam lang niya ay dinala ang cake sa bubong ng bahay ng matalik niyang kaibigan na inuupahan. Ngunit sa pagkakataong ito, tinawagan siya ng kanyang matalik na kaibigan at tinanong kung nakita niya ang sinumang lalaki doon. Lumabas na bahay ito ni Sehi. Alam ni Jae-ho na nakatira sila sa iisang kapitbahayan, ngunit hindi pa nagkita. Galit na galit si Sehi nang muli niyang makita si Jae-ho. Sa huli ay hindi na itinago ni Sehi ang kanyang damdamin at malakas na sinabi ang lahat ng kanyang iniisip kay Jae-ho. At kung gaano kahirap ang kanyang pinagdaanan. Umiti si Jae-ho, ngayon ay sa wakas ay sumang-ayon na silang magkabalikan. Sa gabi, iminungkahi ni Sehi na gumawa ng tea love omelette rice para kay Jae-ho, ngunit naaalala ni Jae-ho ang amoy ng hilaw na sibuyas noong nakaraan niya, kaya pinili pa rin niyang tanggihan. Kumain sila ng pritong manok at uminom ng beer sa rooftop. Biglang sinabi ni Sehi kay Jae-ho na gusto niya itong pakasalan muli.
Pumayag si Jae-ho at muli nilang haharapin ang pagpuna ng kanilang mga magulang. Ngunit sa pagkakataong ito, magkasama silang haharap. Kinabukasan, pumunta si Sehee sa trabaho. Naguluhan ang lahat dahil pagkatapos nilang magkabalikan ni Jae-ho, nagbago si Sehee ng 180 degrees sa harap ng lahat. Sa telepono, binigyan ni Sehee si Jae-ho ng halik. Nagulat ang lahat sa ginawa niya. Muling pumirma ng kontrata ang dalawa. Ngunit sa pagkakataong ito, nagbago ang mga tuntunin. Ang bawat desisyon tungkol sa bahay. Pareho silang may karapatang magbigay ng opinyon at tuwing bagong taon, babalik sila sa kani-kanilang tahanan, hindi na kailangang pumunta sa bahay ng isa't isa. Dito nagtatapos ang episode. Salamat sa panonood ng video. Magkita-kita tayo sa susunod na video.